Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. Pag-aaralan muli natin ang libro ng In Heavenly Places. Salita ng Panginoon na makikita sa In Heavenly Places, February 28, entitled The Christians All in All. Sa ating key text, Colossians 3 verse 11, But Christ is all and in all. Christ is the precious Savior is to be the Christians all in all. Every holy thought, every pure desire, every godlike purpose is from Him, who is the light, the truth, and the way. So, mapapatunayan natin dito si Kristo. Kapag pinili natin siya, siya ang ating tapat na tagapagligtas. Na kung kapag meron tayong karakter ng ating Panginoon, magiging Christians tayo sa lahat. Dahil kapag nagkaroon tayo nito, magkakaroon tayo ng banal na pag-iisip, dalisay na hangarin, at sa bawat hakbang natin sa buhay magiging kagaya ng Panginoon. At by beholding Him, we become changed, mga kapatid. Dahil siya ang liwanag, katotohanan, at ang daan ng buhay. Christ is to live in His representatives by the Spirit of truth. Paul says, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, dito mapapatunayan natin na si Kristo ay nabuhay sa atin sa pamamagitan ng mga banal na katotohanan, banal na espiritu. Dahil si Pablo nasabi niya, dahil tayo ay patay na sa ating sarili. Kapag kasi Kristo na ang nabuhay sa atin, siya na ang kikilos sa atin, at hindi na tayo ang nabuhay sa ating sarili. Kundi lahat ng ating mga hangarin ay magiging banal na dahil si Kristo ang kumikilos nito. Under the mighty impulse of His love, He took our place in the universe and invited the ruler of all things to treat Him as a representative of the human family. So sa pamamagitan ng kanyang banal na pag-ibig sa atin, kinuha niya ang ating part. Kinuha niya ang ating mga kahinaan upang ang kanyang kalakasan ay magiging atin. At ang lahat ng bagay ay pinagkaloob niya upang magamit natin. Dahil kapag tayo ay nagpagamit, ang lahat ng bagay ay ginamit natin para sa Kanya, maging representante po tayo ng Kanyang pangalan. Magiging kamanggagawa po tayo ng Panginoon kung saan niya man tayo dalhin. He identified Himself with our interest, bared His breast for the stroke of death, took man's guilt and its penalty, and offered in man's behalf a complete sacrifice to God. So pinagkaloob niya sa atin ang kanyang sarili at mamamagitan nito, tayo ay magiging kabahagi niya. Kinuha niya ang ating kasalanan, binayaran niya ang ating pagkukulang, nilusob niya ang daan ng kamatayan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan nito, inoffer niya ang kanyang buhay. Dahil upang maging kaisa natin, na kapag tayo nananalangin sa Ama, didinggin po ito ng Ama dahil tayo po ay nanalangin in Jesus' name, mga kapatid. Dahil si Kristo ang nanalangin nito. Kaya idadaan natin sa Panginoong Hesus ang ating mga daing sa Ama. By virtue of this atonement, He has power to offer to man perfect righteousness and full salvation. Whosoever shall believe on Him as a personal Savior shall not perish but have everlasting life. So sa pamamagitan ng kanyang pagsusumamo sa Ama, nabigyan niya pa tayo ng pagsubok, bigyan niya pa tayo ng pagkakataon upang mapabanal sa Kanya, ay inoffer niya ang kanyang buhay. Yung kapangyarihan, inoffer niya sa tao upang maging perpekto, maging matuwid sa harap ng Panginoon at makatanggap ng buong pagpapala, buong kaligtasan. Yun lamang ang naniniwala at nananampalataya sa Panginoon at tinatanggap si Kristo as a personal Savior ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus identifies His interests with His chosen and tried people. He represents Himself as personally affected with all that concerns them. So, si Kristo ay malaking interest sa atin. Napakalaki yung interest niya sa atin na gawin yung kanyang kalooban. Gustong-gusto ng Panginoon na pumasok siya sa ating mga puso upang siya ang kumilos nito. Payagan na po natin ang ating sarili na pumasok na siya at mapabanal ang ating buhay. Nagre-representa po ito sa atin, mga kapatid. Tayo magiging representative ng ating Panginoon, ng kanyang sarili, personally, mga kapatid. Makaka-apekto ito ng kanyang concern sa atin, ng kanyang pag-ibig sa atin, nawa ay makita ito sa buhay natin. Ang mga liwanag na nagpapabanal sa kaluluwa, ang mga katotohanan ng mga salita ng Panginoon, makita natin
maipakita natin sa ating buhay. After presenting his relation to his people in various lights, he finally declares that in the great day he will judge of every action as if it had been done unto himself. Malaki po yung sempatya ng Diyos sa atin. Pinagkaloob niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. At sa pamamagitan nito, malalaman natin ang kanyang pag-ibig ay walang kapantay. Kanyang sympathy sa atin ay walang kapantay. Hindi siya spectator, hindi siya diktador kung ano ang gagawin natin. Kundi kahit tayo may iba-ibang pananaw sa buhay, ang ating mga sakripisyo na para sa Panginoon, siya ang kumikilos sa atin. Ma-identify natin ang ating sarili sa Panginoon. Makikilala natin ang ating Panginoong Hesus kapag nilalakaran natin ang kanyang mga liwanag. At ang lahat ng mga kahirapan natin o kalungkutan natin ay mapapalitan ito ng kagalakan at buhay na walang hanggan. Dahil tayo ay nabubuhay sa makamundong bagay na kung saan kapag ginamit natin ang mga makamundong bagay sa kaluwalhatian ng banal na Panginoon, na banal sa banal na pangalan niya, hindi niya po tayo bibiguin. Gawin po natin ang lahat ng mga gawain na magbibigay kapurihan sa Kanya. Ito lamang ang tanging nating pag-asa upang makamit natin ang Kanyang karakter. Magsikap po tayo. Dahil hindi niya tayo bibiguin kapag nagsisikap tayo, mga kapatid. If His people are wrong, maligned, treated with contempt, their sufferings are registered in the books of heaven as done unto Him. Kapag tayo ay nagkamali, ngunit nagsumikap tayo na gawin ang Kanyang kalooban, tayo ay napanghinaan sa ating buhay, sa ating pananampalataya, ngunit pilit nating hinihingi sa Panginoon ang mga bagay na palalakasin niya tayo. Ang kanyang mga paghihirap, mga kapatid. Nalalaman ng Diyos, nalalaman ng Panginoon ang ating mga puso, at rehistrado ito sa langit, na kapag ginagawa natin ang napakaliit na bagay para sa kanyang banal na pangalan, maibibilang tayo na tapat sa Kanya. Si Kristo po kasi ang gumagawa at kumikilos sa mga taong tapat, na kahit napakaliit na bagay ang kanilang nagagawa, tutulungan po sila ng Panginoon, at ang mga bagay na hindi natin nagagawa, si Kristo na po ang gumawa. Dahil siya lamang po ang gumagawa talaga sa ating mga puso. The privileges, the blessings of the child of God are represented by the apostle in the following in language. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ang pribilehiyo, ang pagpapala, pinagkaloob sa bawat anak ng Diyos. At kapag inangkin mo si Kristo na inyong tagapagligtas, libre kang makakatanggap ng kaligtasan. Dahil ang Diyos ay nasa Kanya ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian. Kapag hiningi natin ito, kung ito'y kalooban ng Panginoon, ipagkakaloob niya nga ito sa atin. At ibibigay niya ito sa atin. Kung alam niya ang ating mga puso ay tapat sa Kanya. Hindi po ito sa ating sarili, dahil tayo po ay hindi talaga tapat. Pero pag pinagkumbaba natin ang ating mga puso at humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at hinahangad nating mapabanal ang ating mga puso at isipan, tayo ay Kanyang pagpapalain at bibigyan pa ng panibagong pag-asa. Another provisionary time para tayo ay magbago. Kaya pagsikapan natin na maangkin ito. By beholding Him, we become changed into His image. When we realize that our hope of glory is Christ, that we are complete in Him, we shall rejoice with joy unspeakable and full of glory. So kung ma-realize lang ng bawat isa sa atin na si Kristo ang ating pag-asa at kaluwalhatian, tayo ay kumpleto sa Kanya. Makakatanggap po tayo ng kagalakan na hindi po ma-explain, hindi po masasabi, hindi mo ma-explain. Na tayo ay makakatanggap din ng buong kaluwalhatian. Mga kapatid, napakaganda po ang pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nawa po ay gamitin natin ito na makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Binigyan niya po tayo ng kapangyarihan na pumili. At gusto ng Panginoon na piliin natin siya. Piliin natin ang buhay na walang hanggan. Sa pag-aaral natin sa umagang ito, ating marirealize sa ating buhay na tayo ay kumpleto sa Kanya. And bilang Kristiyano, kinakailangan tayong mamuhay na kasama si Kristo. At hindi tayo ang kumikilos sa ating buhay, kundi si Kristo na po. Dahil sa lahat ng ating mga hinahangad, magiging banal po ito. Kapag kasi Kristo ang laman ng ating mga puso.
Kung lagi natin kinocontemplate, i-meditate ang kanyang mga salita, marirealize natin na napakahina pala natin. Kapag nakulangan tayo ng pananampalataya, nakulangan tayo ng kaalaman patungkol sa kanyang banal na kasulatan, patungkol sa kanyang mga salita, ihingi po natin ito. Dahil sa ating buhay, kapag nakakaligtaan natin na mag-aral, manalangin, tayo po ay manghihina talaga. Kagaya na lamang po kapag hindi tayo kakain ng temporaryong pagkain, tayo po ay manghihina. How much more sa spiritual na pagkain? Kaya, i-meditate po natin, ipanalangin po natin, bigyan tayo ng kalakasan, katalinuhan, upang lahat ng ito ay gamitin, upang makaimbak tayo ng mga kayamanan sa langit, at doon na walang sisira nito, na walang magnanakaw sa ating kayamanan sa langit. At ipagkakaloob tayo ng Panginoon sa atin ng libre, kung tayo ay talagang nagsumikap na hanapin siya. At ang lahat ng mga bagay, idadagdag na lamang kapag nagkaroon na tayo ng katwiran ni Kristo. Kaya, ipagtanto natin sa ating buhay na si Kristo lamang ang ating pag-asa. Siya ang lahat para sa atin. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless po sa ating lahat.